Bagsak sa kulungan ng isang lalaking wanted sa panggagahasa umano sa 4 na menor de edad, kabilang ang kanyang pamangkin. Arestado rin ang isang lalaking namba-blackmail daw na ipapakalat online ang pribadong video ng dati niyang kasosyo sa negosyo. May report si Marisol Abduraman. Sa gitna ng pakikipag-inuman ng lalaking ito sa Antipolo City, ito ina-arrest na namin. Abisa ng warrant of arrest. wanted pala siya sa kasong panggagahasa ng hindi lang isa kundi 4 na menor de edad. Una raw ginahasa ng suspect ang sariling pamangkin sa Calamba, Laguna. 10 years old pa lang siya, ginagahasa na siya. Hanggang mag-17 yung bata, hanggang nakapunta na siya ng DSWD. Tinatakot daw siya lagi nitong ating suspect na papatayin yung kanyang buong pamilya. Tumakas daw pa Bicol ang suspect. Doon nagkaroon siya ng kinakasama na may 3 anak. Ang 3 bata, ginahasa rin umano niya. Nalaman na lang daw ito ng ina ng mga bata nang magsumbong ang 11 anyos na anak sa tiyahin. Kaya nag-report sila sa mga pulis. Hindi lang pala siya ang ginagahasa, kundi yung kanyang 2 magkasunod na kapatid at ang pangatlo ay yung 7 years old na kapatid niya na babae. Pero sabi ng suspect, matagal na raw niyang pinagdusahan ang ginawa sa magkakapatid sa Bicol nang makulong siya ng 2 taon. Kaugnay naman ng kaso niya sa kanyang pamangkin. So nagulat kayo ngayon na bakit kayo hinuli ulit? Opo, ma'am. Tapos yung kaso ko po, ma'am, sa Calamba, hindi naman ako kasama eh. Sinusubukang pa namin kunin ang panig ng mga kaanak ng mga biktima. Service lang po. Pagbukas ng silid, Po dyan. Ikaw ay na-arresto namin. Kasalang photo and video for your receive. walang kawala sa intrepid operation ang target ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sir, pwede wala ng video? Hindi, kailangan namin tayo. Ayon sa biktima, friends with benefits ang ikangay turingan daw nila ng suspect na dati niyang kasosyo sa negosyo. Pero nilayuan niya ito kalaunan. Tinatakot ako na magpapakalat ng video sa dummy account niya pagka hindi ako nakipagkita at nakipagtalik po sa kanya. Depensa naman ng suspect. Kabla kasing number niya sa akin eh. Yung Viber. Viber, makatawagan na. Ito, nag-ring. Kahapon, muli raw nag-chat ang suspect sa biktima. Doon na siya nagsumbong sa mga pulis. Kanina, kinasuhan na ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act, paglabag sa vowsy law at grave coercion ang suspect. Wala kang komento. Wala comment. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinawalang bisa ng PNP ang license to own and possess firearms ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinirmahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang revocation order na agarang ipinatupad. Dahil dito may tuturing ng loose firearms ang 19 na baril na nakapangalan kay Kibuloy. Binigyan siya ng 6 na buwan para isuko ang mga ito. Sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pwedeng bawiin ang gun registration kung ang isang gun owner ay may kaso na ang parusa ay mahigit 2 taong kulong. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Pinag-aaralan ng kampo ni Kibuloy na iapela ang revocation order. Nahuli kamang pambubugbog ng isang grupo ng estudyante sa isa pang estudyante sa Dagupan City. Sinugod, binatukan, sa kasinipa ng 5 estudyante ang biktimang nooy naglalakad lang. Nagpulasa ng mga nanakit pagkatapos. Ayon sa magulang ng grade 11 student, pauwi na ang anak na mangyari ang insidente. Hindi raw kilala ng anak ang mga nambugbog na nasa grade 7 at 8. Maayos na ngayon ang lagay ng anak na nakabalik na sa klase. Nakarating na rin sa pamunuan ng eskwelahan ang nangyari. Tumanggi silang magpa-interview pero tiniyak nilang kinakausap na ang mga sangkot pati ang kanilang mga magulang. Tinututukan na raw ng DepEd Region 1 ang insidente. Mahigit 80 ang na food poison sa isang tribal wedding sa South UP, Maguindanao del Sur. Ayon sa Integrated Provincial Health Office, sumakit ang tiyan at nagsuka ang mga biktima. Marami ang isinugod sa ospital. Posibleng dahil sa mainit na panahon, agad na panis ang pagkain sa handaan. Kabilang ang tinatawag na Benetton na may gata. Madali raw kasing masira ang luto sa nyog kapag sobrang init.
Tumataas po ang kaso ng food poisoning tuwing tag-init dahil mas mabilis dumami ang bakterya kapag mainit ang panahon, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention. Kaya para iwas panis sa pagkain, narito ang ilang tips. Una, ilagay sa ref, freezer o cooler ang mga hilaw na pagkain tulad ng karne at seafood. Ilabas lang kung iluluto na. Lutuing mabuti ang mga pagkain para mapatay lahat ng bakterya. Tiyaking malinis ang inyong kamay pati ang mga gagamitin sa pagluluto. Ang mga tirang pagkain ilagay din sa ref, 2 oras pagkatapos lutuin kung di nakakainin. Itapon na ang mga perishable food o napapanis na pagkain na hindi na i-ref. Mga nakahambalang sa ilang kalsada sa Metro Manila, tinarget ng MMDA. Mahigit 100 ang tinikitan at 8 sasakyan ang binatak sa Quezon City. Paghahanda ito sa pagkumpuni ng Kamuning Flyover sa Mayo. Sa Taguig, sinita ang mga sasakyang alanganin ng parada o naka-standby sa Chino Rosas Avenue Extension, kabilang ang isang police mobile. Pag-angkat ng 25,000 metric tons na isda, pinayagan ng Department of Agriculture. Paghahanda ito sa close fishing season mula October 1 to December 31, 2024. Para sa grupong pamalakaya, walang basihan ng pag-import ng isda at makakasama raw sa lokal na industriya. Pinalawak na passenger terminal building ng Batangas Port, pinasinayaan ni Pangulong Marcos. Ang Batangas Port na ang pinakamalaki at pinakamodernong pantalan sa bansa, na may lawak na 1.5 hektarya. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung kailan mainit, nag-brown out sa isang barangay sa Quezon City matapos mag-overload at magliyab ang linya ng kuryente. Narito po ang aking report. Sa labas na naglatag ng folding bed ang mag-anak na ito sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Kaya ako nilabas to dahil hindi kami makahinga sa sobrang init sa bahay namin. Sa pasilyo rin nakatambay ang mga bata na kanya-kanyang paypay. Wala kasing kuryente mula nang magliyab ang bahagi ng linya ng kuryente kaninang madaling araw. It is really caused by overloading of our facilities because of the high usage coming from the area. Bandang tanghali, naibalik ang kuryente. Para di maulit, maglalagay raw ang Meralco ng transformer at secondary cable. Ngayong araw, muling inilagay sa yellow alert ang Luzon grid. Nag-red at yellow alert naman ang power grid sa Visayas. Pinagpapaliwanag na ng Energy Regulatory Commission ang 6 na generation companies dahil sa pagpalya ng kanilang planta, nagkulang ang supply noong nakaraang linggo. Gustong imbestigahan ng Kamara at Senado ang sunod-sunod na pagkakaroon ng red at yellow alerts. Hindi lang supply ng kuryente ang problema ngayong tag-init. Ang mga magsasaka iniinda ang nanunuyong pananim. Mahigit 8 million metric tons ng bigas, mais at iba pang pananim ang apektado ng init sa Zamboanga Peninsula. Tinamaan din ang mga taniman ng kape at rubber sa Zamboanga Sibugay. We have a production loss of about 238,499,000. Natutuyo na rin ang imbakan ng tubig ng mga magsasaka sa Barangay San Pablo sa San Nicolas, Ilocos Norte. Mapait din ang sinapit ng mga taniman ng ampalaya sa Barangay Binatagan ng Ligao City, Albay. Sobrang init, talaga ganyan, wala tayong magagawa. Nadagdagan din ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino, kabilang ang South Cotabato, Negros Oriental at bayan ng Solsona sa Ilocos Norte. Para matugunan ang epekto ng El Nino, may mga hakbang daw ang gobyerno. Ang DSWD may Project Lawa at Binhi Training. Kasama rito ang pagtuturo sa mga katutubo, magsasaka at mangingisda na gumawa ng small farm reservoir o malalawang imbakan ng tubig, pati communal garden at farms. Bukod sa magkakaroon sila ng sarili nilang source ng tubig o makakapagtanim sila sa paligid ng kanilang mga lawa. Hindi na sila gagastos ng mga gamit na para dyan. Ilulunsad yan sa ilang piling lugar sa Eastern Visayas. May hiwalay pang cash for work training program sa Santa Maria, Bulacan. Mas delikado raw para sa mga may medical condition gaya ng hypertension at diabetes ang matinding init ng panahon. Dapat ding mag-ingat sa banta ng stroke. May report si Katrina Son. Nitong April 13, nagreklamo sa matinding init ang ina ni Yvette Morales. Nahilo at namanhid ang kanang parte ng katawan kaya agad siyang itinakbo sa ospital. Ang sabi ng doktor, heat stroke. Nagkaroon siya ng mild stroke, under maintenance siya ng mga gamot. Tapos nag-aano siya ngayon,
magte-therapy para maibalik yung lakad niya. Stroke survivor naman ang 60 years old na si Mercedita Mendoza. Sa bahay mainit. Ang init ngayon ng panahon. Sa tanghali, pinapaliguan ko na siya. Pagdating ng tanghali, doon ko na siya tinatambay sa lugar na medyo malilim. Ang 70 years old naman na si Rudy Blando, di raw nagmimintis ng maintenance drug at maraming tubig ang iniinom. Naga-out of town din para mapreskohan. 2 days kami nag-swimming sa Batangas, pang palamig-palamig, ganyan. Babala ng eksperto ang mga may pre-existing conditions tulad ng mataas na blood pressure, diabetic, hypertensive at obese, dapat mas mag-iingat ngayong tag-init. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, delikado ang extreme heat sa lahat, pero mas delikado ito para sa may mga chronic medical condition. Hindi raw kasi sila agad nakakasabay sa pagbabago ng temperatura. Posible ring may iniinom silang gamot na magpapalala sa epekto ng nararamdamang init. Ang mga obese o overweight, mas mataas ang tsansang mas makaipon ng body heat. At ang nakamamatay na epekto ng sobrang init ng panahon, heat stroke. Mas malaki ang chance or risk na magkaroon ng tinatawag na stroke, no? Specifically ischemic stroke. Kapag exposed tayo sa sobrang init na panahon. Para maiwasan ito, uminom ng maraming tubig. Iwasang magbabad sa init. Kumain ng masustansyang pagkain at huwag kalimutang inumin ang mga gamot. Even an hour of exposure, no? Isang oras ka lang mainitan could give you a 1.5 times risk of developing a stroke, no, and that's in general numbers, no. Whether may hypertension ka or wala, may diabetes ka or wala, may previous stroke. Kaya kapag nakakaranas ng pagkautan, pagkawala ng balanse, biglang panlalabo ng mata, pagkahilo at hirap sa pag-iisip at pananalita, agad na magpunta sa pinakamalapit na ospital. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, isinagawa ang tinatawag na cross-deck landing sa Sulu Sea sa Palawan. Lumipad at lumapag ang helicopter ng Philippine Navy mula sa isang barko patungo sa isa pa. Ginawa rin ito ng air assets ng Amerika at France bilang pagsasanay sa pagtanggap ng air assets mula sa mga kaalyado ng Pilipinas. Sa isa namang simulation, isang umaandar na barko ang kunwaring dinalhan ng supply gaya ng pagkain, tubig at krudo ng isa pang barko ng Navy. Mula Sulu Sea, lilipat ang pagsasanay sa West Philippine Sea, kung saan magsasagawa ng maritime search and rescue exercises. Pagbigyan mo na ako, Doc. Kailangan ko mapatay itong mga to. Huwag nang matigas yung ulo mo! Wala ka nang ang dugo eh! Oka! Sa likod ng mga bigating eksena sa major crossover ni na Elias Guerrero ng Black Rider at Doc Annalyn Santos ng Abot Kamay na Pangarap, ang kulitan ng cast. Neurosurgeon. Oo. Neuro Santos. Top rating GMA revenge drama na makiling, pasabog ang finale week. Bigating plot twists at dalawang love triangle dapat abangan. At BTS leader na si RM may bagong solo album titled The Right Place, Wrong Person. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanalasa ang isang ipo-ipo sa bayan ng Alcala sa Cagayan. Kwento ng uploader, sinabayan ng kulog at kidlat ang malakas na hangin bago nabuo ang ipo-ipo. Nagtumbahan ang ilang puno. Bumuhos din ang malakas na ulan pagkatapos nitong manalasa. Wala namang naiulat na nasaktan. Para sa mga extreme adventure ang hanap, literal na nakakahay ang thrill ng tandem paragliding na pwedeng masubukan malapit sa Metro Manila. G tayo dyan sa report ni Oscar Oida. Gusto mo bang lumipad? Sky is the limit. Posible yan sa tandem paragliding sa Binangonan, Rizal. Perfect sa mga naghahanap ng thrill at pwedeng-pwede itry ng beginners. Basta't huwag matakot ma-fall, just take the leap.
Kahit nga takot sa heights, game na kumasaryan sina Janelle at Kat. Gusto talaga namin itry yung paragliding. Kasi challenging siya for us. Na-excite lang kami, tapos kinakabahan. Pero pag nandun ka na pala talaga sa taas, mawawala na yun. 360-degree view ng kagandahan ng Laguna de Bay ang mai-enjoy. May kasamang paragliding expert para tiyakin na safe at i-level up ang iyong excitement. Sa halagang 3,500 pesos hanggang 15 minutes nang masusulit ang paragliding experience. Huwag na kayong kabahan kasi pag nandun na kayo sa taas, may enjoy nyo na talaga yung mga nasa baba na may... Oscar Waida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.